kayong nakalaan na upuan, please go to your taken seat. Ayan po yung electric fan sa harap. Sige po, upo na po tayo. Sayang naman yung upuan nyo. Ayaw yung upuan. Mainit po talaga eh. Ganun po talaga eh. Kahit saan po kayo umupo dyan, mainit po. Kaya magpapasensya na lang po tayo kasi mainit po talaga. Sayang po yung upuan nyo. Yung mga pwedeng umupo sa harap, please. Huwag nyo pong bakantihin tong harap. Upo po kayo dito sa harap. Ayan, maraming salamat po. Kasi hindi tayo magsisimula. Lagi pa po tayo nasa-settle. Ayan. Ayan, pasensya na po kayo kasi po talagang mainit. Amen. Ayan, sige po, yung mga pwede nang umupo, pwede na po tayong umupo. Huwag po kayo magsiksikan dyan sa likod. Yung mga hindi nanay, eto yung upuan nyo, ang dami, oh. Dito po kayo maupo. O, yung mga tata, yung mga hindi nanay, dito po tayo maupo. Ayan. Mga tata, hindi nanay. Basta hindi nanay. Ayan. Siguro, Joy, sabihan mo na lang sila. Ayan, si Ate Josie nandiyan naman. Okay po, settled na po ba tayo? Amen? Amen po ba? Ayan, tayo po ay settled na. At gusto ko pong i-welcome ang lahat. Hindi lang po ito araw ng mga nanay. But we want you to feel special. We want this day special to you, all mothers, sa inyo pong lahat ng mga nanay. Kaya kahit po sa simpleng kaparaanan ay ginawa namin ng paraan na kayo po ay maging espesyal sa araw na to. Pero syempre po, ang pinaka-espesyal sa araw na to at kada linggo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon! Wala po tayong ibang itinunta dito kung hindi ang ating pong Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! Tayo po ay manalangin na at meron po tayo ipag-pray na celebrate ng kanyang birthday today. Si Domingo Tongdag, siya po ay 101 years old na. Tuwin po siya ng ating kapatid na si Tess. Kaya gusto niyo bang umabot ng 101 years old? Yan, syempre, no? Para makakuha ng 100,000. Totoo ba yun? 100,000 from the government pag 100 years old. Ayan. Yun po. So siya, nakuha niya na yata kasi 101 years old na siya. Sige po, tayo po ay manalangin na at gusto nating i-welcome pala, yung mga nanay, lalo na po yung mga first-timer. Taas po yung kamay ng mga first-timer nating nanay na bisita sa umaga na to. Ayun, si Mami Marisa, pasensya na po yung iba, hindi ko na naali yung pangalan. Hello po. Yan, welcome po sa Sambayan Cristiano Ministries. Ito po ay born again. Yung iglesia, kung nasaan po kayo ngayon, ay born again, full gospel. Pag sinabi po natin full gospel, ang Diyos po dito ay ang Panginoong Jesus at lahat po ng itinuturo dito ay base sa Biblia. Wala po kaming ibang pinagkukuhanan na turo o salita kung hindi sa Biblia. We can use reference books, pero yung major na pinagkukuhanan po natin ang mga tinuturo dito ay sa Biblia. So kaya ko po ito sinasabi para alam po ninyo kung nasaan po kayo, ano po yung tinitindigan ng iglesia na ito. Amen po ba? Ayan, ngayon po tayo po ay mananalangin na welcome po sa lahat ng mga kananayan. Pwede ba magbatian tayo? Sige, batiin natin yung mga kananayan. At yung mga hindi rin nanay, welcome! Welcome po sa inyong lahat. Sige po, mag-manual aircon po muna tayo. Ayan, manual aircon po tayo. Sa June po, ano na, hindi na mainit.
Kasi tag-ulan. Ayan, sa June po, hindi na mainit. Tag-ulan na po. Ayan, welcome po sa ating lahat sa umaga na to. Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Salamat sa buhay ng bawat isa na naglaan ng oras. Hindi po para sa amin o ano pa mang mga bagay, kundi para sa iyo, Panginoong Yesus. Salamat po, patuloy kang magpakilala sa amin, Panginoon. Patuloy na iparanas mo sa amin ang yakap mo at tunay nga, Panginoon, ipakita mo yung kapangyarihan mo, O God. Let your will be done on this day, and we continue to welcome the presence of the Holy Spirit in our midst right now. Lord, speak to each and every one of us, especially sa word na maririnig po namin ngayon, at tinataas namin sa iyo si Tatay Domingo Tundag na 101 years old na siya ngayon, na maraming salamat sa napakabiyayang taon at buhay na ipinagkaloob po sa kanya, Panginoon. Thank you, God. Nawa talagang maging masaya si Tatay Domingo sa araw na to, Panginoon. At sa bawat isa sa amin na narito, hindi man namin isa-isahin anong laman ng puso, kaisipan, anuman ang prayer request ng bawat isa. God, kilala mo kaming lahat. Wala kaming maitatago sa iyo. With all honesty, Lord, kung makapagtago kami sa tao, sa iyo, hindi kami makakapagtago. Kaya, Panginoon, patuloy na sakupin mo ang puso at kaisipan ng bawat isa, O Diyos. At tunay nga na mangusap ka sa lahat ng makakarinig na ngayong salita, maging yung mga nasa labas, O Diyos. At tunay nga, Lord, ang nais mo, kilalanin ka at sambahin ang lahat ng mga tao. Purihin ka sa umaga na to, sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen! Amen! Sorry, excuse me po. Ayan, sa umaga po na to, nais natin na, sabi nga po natin, we want this day special for the mothers. No, sa ating pong mga nanay. At syempre pa, hindi naman tayo magiging nanay kung walang tatay. Kaya nandiyan din po ang mga tatay at yung mga anakis. Yan. Yan po yung kumukumpleto sa pagiging isang ina. Tama po ba? No? Yan. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay pinamagatan natin devout mothers. Devout. Ngayon, ano po yung devout? Tingnan po natin yung kahulugan ng devout. Yung devout po is in legal English. Ang ibig sabihin niya ay having or showing deep religious feeling or commitment. Isa pa pong kahulugan niya, totally committed to a cause or belief. Yung po yung kahulugan ng salitang devout. Kasi po yung devout mothers, mamaya po makikilala natin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay mga devout mothers. So yun po yung kahulugan or yung kanyang synonym or kapareho niyang kahulugan para mas maunawaan po natin, pious, religious, dedicated, devoted. Kuha na po yung ibig sabihin ng devout. So mas madali po siguro, tatandaan na lang natin yung dedicated and devoted. Ayan. Yung Mother's Day po mismo, para lang po maging maliwanag sa ating lahat, wala po siya sa Bible. Amen? And even the Father's Day, Grandmother's Day, o kung ano pa mang mga day, wala po ang mga yan sa Bible. Pero, ang Bible po ay sabi nga, binibigyan ng high esteem o pagpapahalaga. Mataas na pagpapahalaga ang mga kananayan. At ang Bible po ay nag-offer ng guidance on the love, care, and responsibility that come with motherhood. Yan po yung ina-offer ng Bible. At ina-highlight din po ng Biblia yung vital role ng isang ina. Ano yung vital role ng isang ina? Nurturing, teaching, and guiding their children. Ito po yung pinakamahalaga na ginagawa, kaya nga vital role, pinakamahalagang ginagawa ng isang ina na mga katulad po natin. Buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Timothy chapter 1, verses 1 to 6. Babasahin ko po siya sa dalawang version. Una po, babasahin ko siya sa NIV version, pagkatapos po sa Tagalog version. 2 Timothy chapter 1, verses 1 to 6.
Nakita na po natin? Ayan, hindi pa. Sige po, hintayin ko po kayo. Gusto ko po mabasa po natin kung ano yung sinasabi ng Biblia sa ating pong mga pinag-aaralan. 2 Timothy chapter 1, verses 1 to 6. Ayan, nakita na po ng lahat? Amen. Sagot po kayo ng amen kung nakita nyo na po. Amen. Basahin po natin. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, according to the promise of life that is in Christ Jesus, to Timothy, my dear son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank God whom I serve as my forefathers did, with a clear conscience, as night and day, I constantly remember you in my prayers. Si Paul po ito nagsasalita, at ito po ay para kay Timothy or Timoteo sa Tagalog. Verse 4, recalling your tears, I long to see you so that I may be filled with joy. I have been reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice. And I am persuaded now lives in you also. Verse 6, for this reason, I remind you to contemplate the gift of God, which is in you through the laying of my hands. Basahin din po natin siya sa Tagalog. 2 Timothy chapter 1, verses 1 to 6. Sabi po rito, wala kay Pablo na niloob ng Diyos sa maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak. Actually po, hindi po ito biological son na ni Pablo. Kasi sabi niya, kay Timoteo na minamahal kong anak. Spiritual son niya po si Timoteo. Amen? Sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Verse 3, nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na sabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay ko pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, pinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga salita sa araw na to. Patuloy na mangusap ka at bigyan mo kami ng kapahayagan at kaunawaan. In Jesus' name, Amen. So dito po makita natin yung sulat ni Pablo kay Timoteo kung saan po ulitin natin, si Timoteo po ay hindi biological na anak ni Pablo. Ano si Kim? Ito po ay Hello, ayan, ito na lamang po. So, hindi po anak ni Paul si Timoteo, kung hindi anak niya spiritually. Ano po yung anak niya spiritually? Naalagaan niya, nasira niya ng salita, na mentor niya, hanggang sa maging kamanggagawa ni Pablo. Ngayon, gusto ko pong bigyan ng focus dito yung verse 5. May napansin po kayo doon sa verse 5? Ano pong sabi doon sa verse 5? No? Sabi po dito sa verse 5, hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya nino daw ng iyong Lola Loida at ni Eunice. Sino si Eunice? Na iyong ina. Si Lola Loida, lola ni Timothy. Si Eunice, nanay ni Timothy. Ayan. So kahit lola, nanay pa rin yan. Tama po ba? So, ito po yung gusto nating pag-usapan dito. Bilang nanay ni Timoteo, bilang lola ni Timoteo, ano po yung nabigay nila kay Timothy or kay Timoteo? Ano yung naisalin nila? Ano yung naisalin ni Eunice? Nagaling din naman kay Lola Loida. Ano yung naisalin nila kay Timothy na naging kamanggagawa si Timothy ni Pablo?
at kay Mami Eunice. Ano po yung meron sila? Meron silang Diyos. Amen. Meron silang Diyos at meron silang tapat na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yun yung naisalin nila sa kanilang anak, sa kanyang anak, si Eunice, sa kanyang apo, si Lola Loida. Amen. Kaya po siya tinawag na devout mothers. Sila Lola Loida at si Eunice, hindi po sila deboto kung saan-saan. Hindi sila dedicated kay Timothy. Gusto ko pong maging maliwanag ito. Sila po ay dedicated and devoted sa Diyos. Amen. Kaya yung devout mothers na pinag-aaralan po natin dito, dedicated and devoted to God. Kasi kung hindi po sila dedicated sa Diyos, wala silang maisasalin na ganito sa kanyang anak, si Eunice. Hindi niya maisasalin to. Hindi niya ito mabibigay. May kasabihan po tayo sa mundo, you cannot give what you do not have. Hindi mo pwedeng ibigay yung wala ka naman. Kung wala ka namang pananampalataya sa Diyos, ano ibibigay mo sa anak mo? Tama? Kung hindi ka sumasamba sa Diyos, ano ibibigay mo sa anak mo? Amen? Pasensya na po. Nahihirapan kasi ako magsalita, kaya pinapalakasan ko. So kung wala kang ibibigay, wala kang isasalin, wala kang impluensya sa anak mo. Ngayon isip-isipin po natin, ano nga ba ang impluensya ko sa anak ko? Kung ang anak mo malaki na ngayon, anong impluensya ko sa anak ko? Anong naituro ko sa anak ko? Anong naipamana ko sa anak ko? Paano sila lumaki ngayon? Anong buhay nila ngayon? Si Timoteo, napakaganda ng kanyang buhay. Hindi ko sinabing maganda yung mayaman. Hindi po. Ang magandang buhay ay ang buhay na kay Jesus. Amen. I-break na po natin yung mindset na pag sinabing magandang buhay ay yung mayaman, wala nang problema sa pera, maraming pagkain. Hindi po yon ang tinutukoy ng Biblia na magandang buhay. Ang magandang buhay, meron kang Diyos. Ang magandang buhay, nananampalataya ka sa Diyos. Ang magandang buhay, sumasamba ka sa Diyos. Ano't ano man ang mangyari, ikaw ay nasa Diyos. Amen. Ito po ang meron si Lola Loida na pinag-aaralan po natin at si Eunice na nanay ni Timoteo. They are totally committed to God, not to Timothy. Amen? They are totally committed to God. They are totally dedicated to God. Ngayon, magpapanggit pa po tayo, siguro dalawa na lang. Marami pong devout mothers na mababasa natin sa Biblia. Pero magpapanggit na lang tayo ng dalawa. Una po si Hannah. Buksan natin ang ating Biblia sa 1 Samuel 1:22. Sa lumang tipan po ang 1 Samuel or sa Old Testament, 1 Samuel chapter 1, verse 22. Ang nanay na to na tinatawag din natin devout mother ay si Hannah. 1 Samuel chapter 1, verse 22. Si Hannah po, bibigyan ko lang kayo ng konting background ni Hannah. Ano po Tagalog si Hannah? Si Ana. Hindi po siya nagkakaanak. Noong panahon na ito na babasahin po natin. Si Hannah or si Ana ay wala pong kakayanang magkaroon ng anak. Amen? Pero nung time, hindi po siya tumigil ng kakapanalangin, kakalapit sa Diyos. Siya po ay dinilig na Diyos at siya po ay nagkaroon ng anak. Ang pangalan ng anak niya ay si Samuel. Basahin na po natin. 1:22. Sinabi ni Ana kay Elkana, asawa niya po si Elkana. Okay po? Hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko ng maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihahandog ko siya kay Yahweh at sa templo na siya titira sa buong buhay niya. Tingnan niyo po si Hannah. Matagal niyang hinintay na magkaanak. Hindi po siya nagkakaanak. Pero nahabagan Diyos sa kanya. Kaya nga sinasabi sa Biblia, walang imposible sa Diyos. Bawat po si Hannah. Pero nagkaanak.
Si Sarah, kilala nyo, yun sa Bible. Matanda na si Sarah, pero nagkaanak. Amen? So wala pong hindi mapangyayari sa Diyos. Amen? So sabi rito ni Hannah, pag naawat ko na, saka ako sasama sa inyo. Ano yung ibig sabihin ng pag naawat niya na? Kasi syempre po, nagpapadede siya. So pagka hindi na dede yung bata, sa kanya dadalhin sa church. Para ano? Ihahandog niya kay? Kanino niya ihahandog? Kay Yahweh, sa Diyos. At ano pa? Sa templo na siya titira sa buong buhay niya. At si Samuel po ay isang propeta nung siya po ay lumaki. Kung ikaw si Hannah, matagal mong hinintay yung anak mo na magkaanak ka, gagawin mo ba to? Diba? Sa totoo, yung practical answer, abay hindi. Maging tapat mo tayo sa mga sarili natin. Tagal kong hinintay to, tapos iaalay mo sa Diyos, tapos nung mo papatitirahin, hindi ko siya makikita, hindi ko siya maaalagaan, hindi nga siya nag-alala. Paano si Samuel? Tandaan niyo po, iniwan ni Hannah si Samuel pagkaawat. Hindi yung may isip na, pagkaawat. Hindi ba dedicated si Hannah sa Diyos? Kung hindi niya kilala yung Diyos, gagawin niya kaya ito? Amen? Kung hindi siya buong tiwala sa Diyos, gagawin niya kaya ito? Kaya si Hannah po ay isang halimbawa ng isang devout mother. Dedicated kanino kay Samuel? Hindi. Sa Diyos. Hiningi niya sa Diyos, binigyan siya ng Diyos, at pinangako niya sa Diyos, Panginoon, ito ay bibigay ko, iaalay ko sa iyo ang aking anak. Basahin niyo po yung kwento ni Hannah dito po sa 1 Samuel na to para mas maunawaan niyo po yung kwento ni Hannah at makikita niyo po diyan yung mga sinasabi ko. Kasi iniiklian ko na lamang po para magtagpo-tagpo po tayo sa kwento. Kasi po ito ay mga kwento. So si Hannah po ay isang halimbawa ng devout mother. Again, kanino siya dedicated? Sa Diyos. Kanino siya devoted? Sa Diyos. Hindi kay Samuel, hindi sa anak niya. Kahit matagal niyang hinintay yun. Kung tutuusin, di ba? Hindi, akin to, anak ko to, tagal kong hinintay to eh. Bakit ko palalakihin sa church? Hindi ko alam sino mag-aalaga dyan yan. Tama po. Pero ginawa ni Hannah. Another example, syempre, hindi natin naaalisin. Luke 1, 34-38. Hindi natin aalisin na isa pang devout mother, although ginamit lang po siya ng ating Panginoong Diyos. Lucas or Luke 1, 34-38. Si Mary po itong tinutukoy natin. Lucas 1, 34 hanggang 38. Basahin niyo po. Kasi pag di niyo yung binasa, baka niloloko ko na kayo. Naku po, kayo po'y maliligaw. Luke 1, 34-38. Ngayon, pinili ko na lamang po itong verse kasi meron pong pinagmulan niyang kwento na yan uli. Babasahin niyo na lamang po uli. Bakit po natin ito pinapagawa? Para tayo po ay magbasa ng Bible sa bahay. Amen! Ito po, 34 po yung babasahin natin. Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Kasi sinabihan na siya ng anghel na siya ay magdadalang tao. Kaya yun yung tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya, tingnan niyo yung kasunod kaya banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Pinsan niya po ito ni Mary. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. Si Elizabeth po, nanay ni John. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao.
sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Verse 38, sumagot si Maria. Tingnan niyo yung sagot ni Maria. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi at linisan siya ng anghel. And the rest, alam na po natin yung naging kwento. Tama? Ngayon, gusto natin gawing muling maliwanag si Maria nung panahon na to na dinala niya sa pagiging katawang tao ang Panginoong Yesus po natin, siya po ay birhen. Nabasa naman po natin, mababasa iyo ang Espiritu Santo. Kaya si Jesus po ay banal, malinis, walang bahid ng karumihan ng dugo ng tao na si Maria, walang bahid. Malinis po si Maria noong ang dinadala niya ay si Jesus Christ. Nagkaroon pa po ng anak si Maria, pero nag-asawa na siya, si Jose. Yung talagang biological children niya na yung mga sumunod. Pero si Jesus Christ, mapalad po si Maria dahil ginamit siya at napili siya ng Diyos na gawing isang ina ni Jesucristo sa kanyang pagsasakatawang tao. Bakit kailangan magkatawang tao ni Jesucristo? Kasi nga po, tutubusin niya tayong mga tao sa ating kasalanan. Kailangan may i-offer. Yung sinasabi sa Bible na sacrificial lamb, si Jesus po yun. Kung walang iaalay, wala pong katubusan ang ating kasalanan at natitiyak natin na ang pupuntahan nating lahat ay kapahamakan. Kahit anong gawin po natin, walang saysay ito kung hindi po tinubos ang ating mga kasalanan na ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi niya, di ba? Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Amen. Naunawaan mo natin. Ngayon, kung ikaw naman si Mary na very, very clean ka, kasi wala talaga virgin si Mary, at magbabubuntis ka, noong panahon po nila, itong time na ito, noong panahon nila, kapag ikaw ay nabuntis ng wala kang asawa, ikaw po ay papatayin. Babatuhin ka. Dahil hindi po pwede sa kanilang kultura noong mga panahon na yon na ikaw ay mabuntis tapos wala kang asawa. Naunawaan po natin, noong panahon po nila, ganun po. Kaya takot na takot nun si Jose. Hindi niya yan dapat pakakasalan. Si Jose po ay kinausap din ng anghel. Nasabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot na pakasalan mo si Maria. Amen? So mga konting background lang po yung pwede natin ibigay kasi hindi po yun yung talagang topic natin. Pero gusto natin makita, Mary is a devout mother. Pumayag siya. Bakit siya pumayag? Ano sabi niya dun sa verse 38? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Kung hindi niya rin kilala yung Panginoon niya, papayag ba siya? Amen? Kung hindi mo kilala yung Diyos, hindi niya kilala yung Diyos, papayag ba siya? Amen? Pero kilala niya yung Diyos. Nananampalataya siya sa Diyos at siya'y tapat sa Diyos. Again, kanino dedicated si Mary? Sa Diyos. Ito po yung mga halimbawa ng mga devout mothers. Meron pa po, marami pa pong iba, pero namili na lamang ako ng dalawa. At kasama doon, apat na sila, si Lloyd at si Eunice, sa ating pong mga pinag-aaralan. Dahil hahaba po tayo, kapag kinuha ko lahat sa Bible yung devout mothers na tinatawag natin. Now, mothers, mga kananayan, you are all amazing. Sabi mo sa katabi mo, you are amazing. Wala pong bolahan ito. Hindi po kay Mother's Day, nagbobola kami dito. Hindi po. Amazing ka talaga. Amazing talaga tayong mga nanay. Why? Bakit? Ang mga nanay kaya ng multitasking. Naglalaba, nagluluto, nandito yung anak. Pero pa sa likod. Kaya diba, kaya yung more than one job at a time.
Oh, pasensya kayo mga tatay, nanay's day ngayon eh. Ang tatay, isang trabaho lang. Sabihin mo, halimbawa, nagkukuting-ting yan. Mabalis ka nga. Teka, nagkukuting. Di ba? Hindi niya yan gagawin. Kukuting-ting pa rin yan. Hindi nila ano yung multitasking. Kaya ang mga nanay, multitasking, kayang-kaya. That's why you are amazing. Kaya nga po, binibigyan din ng honor ng Biblia, high esteem. Mataas na pagkilala ang Biblia sa mga nanay dahil sa mga ganitong bagay. Ang mga nanay, magaling sa budget. Di ba? Bilang na bilang yan. Kulang ng piso. Bilang na bilang, di ba? Hindi, actually, ang budgeting talaga sa nanay eh. Tingnan nyo, pag kinakasal, kanino binibigay yung ano? Ano bang aras na nay? Binibigay yung aras sa babae. Kasi ang babae talaga yung magbabudget. Kaya malas ng lalaki pag waldas ang babae. Amen. Pero kayo po, naniniwala ako na walang waldas na nanay sa inyo. I mean yung alam ko yun, hindi marunong mag-budget. Halos lahat magaling mag-budget. Biro mo, binigay sa'yo 100, may manok baboy. Double bed pala. Hindi, joke lang po. Pero diba, kasi ang nanay gusto lagi the best. Hanggat maaari, ang ipapakain, ipapaulam, masarap, the best. Kung kaya din lang, why not? Ganyan po ang nanay. Kaya din naman ang tatay. Pero again, pasensya na ang tatay. Nanay's day ngayon eh. Sa June kayo naman. Panapanahon lang yan. Okay? Magaling mag-budget, magaling maglinis, magaling magluto, katulad ko. Yes! Nakawal. Parang ano kayo ah. Hindi sasabihin dito. Oh. Huwag nang kikibo yung nasa likod. Hindi po, pero karamihan, sige na nga, bawal magsinungaling. Karamihan po sa inyo, magaling magluto, tama? Masarap magluto ang mga nanay. Ayan. Pero hindi naman po ito, hindi porke nanay or babae, ay ito lang yung trabaho mo, magluto. Pero hindi naman ang mga tatay magluto. Di po ba? No? Tapos, bukod doon, ayan, ang dami ng magagandang characteristics ng mga nanay, kaya nga po amazing eh. Bukod doon, magaganda kayong mga nanay. Yan, gusto niyo yan? Sabihin niyo sa katabi niyo, maganda ka kapatid. O ngayon, nagbobolahan ba tayo dito? Hindi. Bakit? We are all created in the image of God. And God created all things beautiful. Sabi sa Biblia, lahat ng nilikha niya, pagkakatapos ng nilikha niya, anong sinasabi ng Diyos? Lahat ay maganda. It is good, sabi ng Diyos. Kaya nung nalikha ang tao, ang ganda. Kaya walang nanay na pangit. Amen. Nasa paningin na lamang po ng tao yung mga maganda at hindi maganda. Amen. Magaganda po kayo. Ayan. Maganda tayo, sama ko doon ba? No? Kaya, kumbaga po, wala nang, kumbaga kompletong-kompleto na ang nanay. Ano ba bang hahanapin ng mister? Bakit nakakakuha ko ng number 2, number 3, number 4, number 5? Diba, no? Kumbaga sa'yo, wala nang hahanapin pa, kompleto ka na. May siya na yung may problema, hindi na ikaw. Ayan. No? But we have to have, mga nanay, kalalayan, kailangan meron tayo ng pinakamahalagang bagay. Sabi nga natin, katulad po ng pinag-aaralan natin, we have to have the most important thing in our life. Ano po yun? That is our Lord Jesus Christ. Now you ask yourself, do you have your Lord Jesus Christ in your life? Meron ka na ba talagang Diyos?
Iba po yung alam mo ang pangalan ni Jesucristo kaysa ikaw ay sumasamba at sumusunod kay Jesucristo. Magkaiba po yan. Niliwanagin ko ulit. Kasi lahat ng tao kilala kung sino ang Diyos. Sasabihin nila si Jesus. Tama? Kahit po mga bata. Ngayon, magkaiba naman yung kilala mo lang sa pangalan doon sa sinusunod mo ba itong Diyos na to at sinasamba mo ba itong Diyos na ito. Maraming tao kilala lamang si Jesus pero hindi sila sumusunod kay Jesus. Hindi sila sumasamba kay Jesus. Amen. Marami pong tao ganyan. Pero tayo, ito po yung pinakamahalagang bagay na meron dapat sa ating mga nanay. Tamang isipin natin yung mga anak, asawa, wala pong problema dyan. Hindi po yan questionable kasi bahagi ng buhay po natin yan. Pero bilang isang ina, meron pa tayong isang responsibilidad na dapat hinaharap natin katulad ni Lola Loida at ni Eunice. Amen? Na kung saan, naipasa nila, naimpluwensyahan nila si Timothy sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kumusta ka kapatid ngayon? Yan. Meron ka na bang kaligtasan? Siyempre, wala pong taong sasagot na ayaw nila ng kaligtasan. Tama po ba ako? Wala rin taong sasagot o pipili doon sa kapahamakan. Lahat ng tao, sasabihin nila, pag sila'y nawala sa mundo na to, ang sasabihin nila, syempre sila ay nasa piling ng Diyos. Lahat ng namamatay, sinasabi nila, wala na siya ay nasa piling na ng Diyos. Ang tanong, kung siya bang nawalang tao na yon, ay nananampalatayang tunay sa Panginoong Jesus. Tunay yon na siya ay nasa piling ng Diyos. Pero kung hindi po totoo na siya ay nasa piling ng Diyos. Yun po yung katotohanan. Whether tanggapin niyo po or hindi, yun po yung masakit na katotohanan. Na hindi lahat ng namamatay ngayon ng mga tao ay nasa piling ng Diyos. Depende sa kanyang pananampalataya, depende sa kanyang spiritual na buhay, paano siya nabuhay dito sa mundo. Paano niya kinilala, paano niya pinaglingkuran ang ating Panginoong Jesus. There is no other way of salvation kung hindi si Jesus Christ lang. Wala pong ibang daan. Walang bagong daan, walang dating daan, walang anumang daan. Sabi ni Jesucristo, John 14 verse 6. Sige, buksan po natin para makita po ng karamihan. John 14 verse 6. Bagamat ito po ay memorize na ng karamihan. Tingnan po niyo ang sinasabi. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Meron pa po tayo dyan. Acts chapter 4 verse 12. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Yan po yung katotohanan. Kaya mga kananayan, kapwa ko nanay, isang bagay na dapat pinaghahandaan po natin, yung spiritual life natin. Tama na, asikaso mo yung physical life mo, yung family life mo. How about your spiritual life? Anong pinapasa mo sa mga anak mo? Anong influensya mo sa mga anak mo? O hinahayaan na lang natin sila kung anong gusto nilang gawin. Gusto niya yan eh. Pabayaan mo siya. Hayaan ko na lang. Amen? No? Mga nanay, iisipin din po natin yung kaligtasan natin, kaligtasan ng ating mga sarili, at kaligtasan ng ating pamilya. Mahal natin ang pamilya natin. Isang patunay kung mahal mo ang pamilya mo, mangunguna ka dapat sa pagkilala at pagsamba sa Panginoong Jesus, and then share the word of God to your family, to your children, to your husband. Amen. Again and again, there is no other way of salvation kung hindi sa Panginoong Jesus lamang.
Marahil sa iba sa inyo, sasabihin, ilang ulit ko nang narinig yan, paulit-ulit, ganyan na lang yung tinuturo. Ito pong paulit-ulit na katuruan na to na inyong naririnig, kaya ito inuulit-ulit, kasi po ito po ay mahalaga. Tanungin mo yung sarili mo, ligtas na ba ako? Amen? Ligtas na ba ako? Pag ako nawala dito sa mundo na to, saan kaya ako? Saan ako? Sa piling ng Diyos o sa piling ng kaaway? Naiisip po ba ninyo yan? Lahat tayo ayaw natin ng kapahamakan. Pero pagdating sa spiritual life, medyo nai-ignore po ito ng mga tao. Hindi nabibigyan ng pansin. Kung saan sila patutungo pagkatapos ng buhay nila dito sa lupa. And at the same time, ano yung maipapasa nila? Ano yung pinapasa nila sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak? Nagiging magandang halimbawa po ba tayo ng ating mga anak? Bilang nananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen? We must be a devout mothers. Amen. Kaya nga po, we must be, kasi I'm not pretty sure kung all of us po, kung lahat po tayo ay matatawag o masasabi talaga natin na tayo ay mga devout mothers na. Maaaring dedicated ka sa tao, maaaring devoted ka sa isang bagay o sa ano pa man mga paniniwala mo, but not this time, kapatid. Ang sinasabi natin, kung ikaw ay magiging dedicated at devoted sa Diyos. Amen. So we must be dedicated and devoted to God para yung salvation na pinag-aaralan po natin ay ating pong makamtan. Una, magkaroon ka ng personal na relasyon sa ating Panginoong Yesus. Meron na ba akong relasyon sa Diyos? Ano yung personal relationship sa God? Kayo po, yung mga asawa ninyo, meron kayong personal relationship sa mga asawa ninyo, sa mga anak ninyo. Tama po. Bakit personal? Very personal actually, very intimate. Kilala mo yung asawa mo, tama? Pag tinanong, halimbawa, tatanungin ko isa sa inyo, Jenny, describe mo nga yung asawa mo. Mabilis pa sa alas 4 sasagot si Jenny. Maraming masasabi yan. Hindi na dapat sabihin, sasabihin niyo ba? Then, minsan ganyan, di mo ba? Kasi kilala natin yung tao. That's how personal relationship works. Now, you ask yourself, kilala ko na ba yung Diyos? Meron na ba akong personal na relasyon sa Diyos? Ako ba meron ng salvation na tinatawag sa Biblia? O inaakala ko lang na ligtas na ako, pero hindi pala. Marami po tayong ginagawa sa buhay natin. Mga good deeds, good works, na inaakala natin, yun yung daan ng kaligtasan. Well, maganda po yan. Hindi ko sinasabing hindi maganda na gumawa tayo ng mabuti. Pero kung ikaw ay isang tunay na anak ng Diyos, ang ginagawa mo ay mga kabutihan. Tama! Bunga na yon ang iyong pagsunod sa tunay na Diyos. Kaya, paano po tayo maging devout mothers? Katulad nila Loida, ni Eunice, ni Hannah, ni Mary. 1 Peter po, basahin natin. Chapter 3, verses 1 to 6. Gusto ko po muna siyang basahin sa inyo uli sa NIV bago babasahin ko po siya sa Tagalog. Unang Pedro 3. 1 Peter chapter 3, verses 1 to 6. Yan, nakita na po natin. Unang Pedro 3, kabanata 1 hanggang 6. Kung nakita na po natin, basahin po natin, sabi po dito, wives, in the same way, be submissive to your husbands, so that if any of them do not believe the word, yung word na sinasabi dito, yung salita po ng Diyos, they may be won over without words by the behavior of their wives. When they see the purity and reverence of your lives, your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry, and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. For this is the way the holy women of the past, who put their hope
in God used to make themselves beautiful. They were submissive to their own husbands like Sarah, who obeyed Abraham and called him her master. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear. Basahin po natin sa Tagalog. Unang Pedro. Sabi po rito, at kayo mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos ang sino man sa kanila, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag sa kanila. Sapat nang makita nila ang inyong mapitagang kilos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganda'y huwag maging sa kagayahang panlabas lamang. Paris ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso. Ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at mahinhing diwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Yan ang magandang pinagyaman ng mga banal na babae noong unang panahon. Yung mga banal na babae, yung devout mothers po na pinag-aralan natin. Sila'y nanalig sa Diyos at napasakop sa kanilang asawa. Yan ang halimbawang iniwan ni Sarah. Sinunod niya at tinawag ng Panginoon ang asawa niya si Abraham. Kayo rin ay mabibilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang gawa ninyo at wala kayong kinatataputang anuman. Amen. Paano po tayo magiging devout mothers? Isa po ito sa pwede natin gawin para maging devout mothers tayo or dedicated po sa ating Diyos. Kapag ikaw ay nananampalataya, ikaw pa lang, halimbawa, ikaw pa lang ay nananampalataya sa bahay nyo, yung asawa mo, hindi pa. Sa pamamagitan mo, mananampalataya siya. Bakit? Nakikita niya sa iyo yung mga sinasabi ng Biblia. Amen? Kaya kahit hindi ka na mag-share sa Kanya, dahil nakikita niya yung malaking pagbabago sa iyo. Ang sabi nga po dito, di ba? Yung pagiging mahinhin, hindi mahilig sa... Wala naman po masamang magpaganda. Amen? Wala rin masamang pumorma, paminsan-minsan kung kinakailangan din. Ang sinasabi lang po dito ng Bible, huwag mong bibigyan masyado ng halaga na ang ganda-ganda mo sa labas, pero yung kalooban mo ay hindi. Ano yung kalooban mo? Hindi ka naman pala sumasampalataya sa Diyos. Hindi ka naman pala sumasamba sa Diyos. Hindi ka naman pala sumusunod sa Diyos. Pero ang ganda-ganda mo. Bali, wala yung ganda. Kung hindi rin lang sumusunod sa Diyos. Ang sabi rito, yung mga holy women in the past, yung mga devout mothers na pinag-aaralan natin. Amen. Kaya mga kananayan, sabi nga po dyan sa verse 4, instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty. Alam nyo, minsan po kasi nagiging dahilan ng mga lalaki, kaya sila naghahanap ng iba. Losyang na raw yung asawa nila. Tama? Yung itsura daw, ano na, yung hindi na kasi siya nag-aayos, hindi na kasi nagsusukulay, hindi na lang mabango. Bibila ng mabango. Hindi nag-aayos, dalhin mo sa parlor, mga ganyan ba? Mga lalaki, minsan palusot lang. Di ba minsan palusot lang din naman talaga nila yun eh. Alam niyo po, ang lalaki, kapag mahal ka, nung una, ang katawan mo, Coca-Cola. Siyempre, lumilipas ang panahon, nagiging 1.5 ka. Nasasabihin nila, hindi na raw maganda yung itsura. Una sa lahat, ba't ba nagkagano ng itsura niya? Di ba ang gagawan naman nila? Hindi po, tandaan ninyo, ang lalaki kapag mahal ka, kahit anong itsura mo, mahal ka. Hindi ka iiwan. Tapat po yan. Tapat na tapat. Opo, sa totoo lang. Kasi meron bang lalaking ganyan? Meron. May nag-i-exist bang ganyan? Meron. Marami pa din. Marami pa din. Sa totoo lang.
Kaya sa buong Pilipinas, marami pa rin sila, Nay. Marami pa din. Ngayon kasi, tingnan niyo po yung society natin ngayon, ha. Ngayon kasi very open ang society. Wala nang sacredness sa wedding. Hindi na nila binibigyan ng halaga ang pagpapakasal. Tama? At ang nakakalungkot, minsan kahit ang magulang umaagree na okay lang makisama yung anak sa lalaki nang hindi kinakasal. Ganyan na po yung society natin ngayon. Very much open, very liberated. No? Nawawala na yung sanctity ng marriage. Hindi na, baliwala na yung, o kailangan kasal ka muna, o kailangan magpakasal kayo. Kung talagang nagsasama na, naghahanap na, pero magpakasal. Amen po. Ngayon hindi na. Ngayon na, napakadali na lang eh. Mag-away lang ng merong pinag-awayang maliit. Sige, hiwalay kung hiwalay. Hindi ba ganyan ang mga tao ngayon? Napakalalakas na po ng loob. Mapababae o mapalalaki. Hiwalay kung hiwalay. No? Tapos yung babae o yung lalaki makikipaghiwalay na may anak, ang mahihirapan, ulo na. Hindi naman matitiis siyempre ng lola. Pero sa totoo, hindi tama. Kaya tayo pong mga nakakarinig ng salita ng Diyos, mga nanay, napakalaki ng papel natin sa pagbuo at paghulma ng mga anak natin. Kung hindi po natin sila mai-influensyahan ng ating mga pananampalataya, sila po ay mai-influensyahan ng mundo. Tandaan natin yan. Kung hindi mo sila kakayanin, magkaroon ng pananampalataya sa Diyos kasi ikaw wala ka nun. Ang ibibigay niyang mga yan, ang maa-adapt nila ay kung anong meron sa mundo na to na ino-offer ng mundo na to. Wala po akong against sa mga single parent kasi yung iba talaga namang inaabuso. Amen? Hindi ko po nilalahat. Yung iba inaabuso talaga. Yun yung mga nakakalungkot. Wala silang choice. Kaya nagiging single parent sila. Pero marami, hindi naman sila inaabuso, pinipili yung ganong bagay, and then, pag ayaw na to, hanap uli ng iba. Pag ayaw na to, hanap uli ng iba. Ilan ang anak? 3. Ilan ang tatay? Hindi po, kumbaga, hindi po tayo judgmental. Pero, kung sanang na-influensyahan ng salita ng Diyos. Nakuha niyo po yung punto ko? Huwag niyo po ako i-misinterpret. I have nothing against those kind of women kasi babae din ako. Kaya lang, kung tayong mga magulang, hindi natin susubaybayan ng buong kahusayan sa tulong ng Diyos ang ating mga anak, napakalaki ng posibilidad na maging ganyan sila. Amen. Na okay lang sa kanila, ganito yung estado ng buhay nila. Kaya nga sabi dito, di ba, yung binasa natin sa 1 Peter 3:1-6, walang masama ang mag-submit sa mga asawa po natin. Lalo na kung mabuti naman yung asawa mo. Wala mong masama. Kung mabait naman yung asawa mo, tama naman yung sinasabi ng asawa mo, bakit hindi ka magsasubmit? Kasi minsan, ang mga babae, ito yung negative sa babae, minsan, ang mga babae, maipilit. Di ba? Pag ginusto niya, hindi, dapat, ito gawin mo. Minsan kasi, marunong pa sa, halimbawa, kami po, example na lang, kami na lang na asawa ko, parang di na siya magsalita. Huwag na isang marinig sa likod. May gagawin. Magpupukpok o kung ano-ano man. Dapat ganda. Alam mo naman ako, gagaling. Ganyan. Matitiwala na, ganda. At di ba ganun tayo mga aminin nyo, ganun kayo. Sabihin ako lang. Ba't di mo nilagay yun? Dapat doon, dapat dyan. Alam nyo gagawin niya, bibigay yung martilyo, o ikaw na. Minsan kasi, hindi natin kinikilala yung skills nila, or yung, meron mga isip naman yan eh, pero mas gusto natin yung, that's ganito, masanay lang tayo kasi, sa totoo lang, pinagbibigyan tayo ng mga asawa natin.
Diba? Pinagbibigyan minsan yung mga katoyoan natin. Eh, huwag ka masyadong totoyo dyan. Baka maging suka yung asawa mo. Hindi mo matake. Sabi pa rito, meron po ako nabasa rito maganda. Kaya ko po siya binabasa in NIV. Ayun, verse 4. Konti na lang. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Quiet daw! Ay, nagdidisagree yung mga nando, no? Mga anak-anak ko, mga nanay, ang sabi rito, great worth in God's sight if we are in a quiet spirit. Basahin niyo po, nasa Bible po, sino may NIV dyan? Yan po yung nakalagay. Sino rito yung quiet? Tasa kumay! Di ba wala? Mga nanay, ano yan? Parang armalay yan. Maingay. Para may kilala ko. Maingay. Sabi ng Bible, quiet spirit daw. At yun po yung great word sa mata ng Panginoon. Ang sabi nga sa Tagalog, mahingin. Nabasa niyo ba yun? Saan ba yun? Ayan, verse 4. Sa halip, pagyamanin ninyo ang inyong gandang natatago sa kaibuturan ng puso, ang gandang walang kupas, nalikha ng mayumi, o ito, mayumi at mahinhing diwa, at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos, mayumi na mahinhing pa. Kasi hindi po rin tinuturo ng Biblia yung mga kababaihan ay maging wild. Yung kahit nasa daan, alam, makatawa, kanya yung lugar, kanya yung buong barangay. Hindi ko, huwag niyo pong ipagmamasama, pero kung tayo po ay mga nag-aaral na ng salita ng Diyos, hindi po masama maging masaya, o. Pero yung mga, nagigets niyo yung point ko, dapat po ang mga anak ng Diyos may breeding. Alam niyo yung breeding? Respetuhin ka pa din. Masaya ka, pero nire-respeto ka ng mga tao. Hindi yung bastusin ka. May mga nanay kasi, again, sorry to say, may mga nanay talaga, nababastos sila dahil na rin sa kanila. Makikitumpok sa mga kalalakihan, makikipag-inuman sa mga kalalakihan, tapos ang suot ay akala mo walang asawa, hindi na binigyan halaga yung asawa. Meron po talagang ganyan. No? Akala mo walang anak, nandun sa bingguhan. Ang haba ng lamesa, hindi alintana ang oras. Pero may pamilya, may mga anak na nag-aaral, hindi alintana yung kanya. Basta siya, magawa niya yung kung ano gusto niyang gawin. Akala niyo ba, lalaki lang ang nagbibisyo? May babae din. Amen. Sana po wala sa ating babae may 6. Alam mo yung babae pero meron sa nalo nyo? Tapos nasa daan ka pa? Anong influensya ang may bibigay mo sa anak mo kapag ganun ka? Nanay ko ganyan. Kaya okay lang. Tama? Okay lang gawin ko to. Nanay ko ganito magdamit eh. Eh di okay lang. Eh ba't ikaw? Ibabalik yan sa inyo. Ibabalik yan ng bata. Eh ba't ikaw mama? Sino nakaranas na nun? Lahat tayo nakaranas na nun. Babalik nila sa atin. Eh ba't ikaw ginagawa mo yan? Tama. Tingnan mo kung anong influensya binibigay mo sa anak mo. Ngayon, hindi po tayo magiging katulad ni Lola Loida, ni Eunice, ni Hannah, ni Mary, kasi sila yon. Pero pwede natin silang maging inspirasyon. As a devout mothers, we should be like what the Bible is saying, how we should be. Paano dapat ang isang babae sa Biblia? Mahinhin, mayumi, take note, may asawa na yung sinasabi dito sa chapter 3 ng 1 Peter. Kaya nga sa umpisa pa lang, sinabi na doon, kayong mga babae, pasako kayo sa inyong asawa. Amen. Kaya kahit na may asawa ka na, ang pagkita
mo, mahinhin, mayumi, mapitagan. Ginagalang, respetado. Amen. Nawa po, meron po tayong mga talagang na isisiksik at simula sa oras na to, isipin natin, ano nga ba yung naipasa ko sa anak ko? Kasi marami sa atin, malalaki na yung mga anak. Anong naipasa ko sa mga anak ko? Anong impluensya meron akong ibinigay sa mga anak ko? Hindi nyo ba kaiingitan ng katulad nila Hannah, ni Mary, ni Lola Loida, ni Eunice? Tingnan nyo po yung mga anak-anak nila. Ang anak ni Hannah, naging propeta. Amen? Si Timoteo, naging napakasigasig na kamanggagawa ni Pablo. Manggagawa po sila ng Diyos. Yung iba po, sorry to say, yung ibang magulang, ayaw nila na maging born again ang anak nila. Ayaw nilang sumasamba, pumupunta sa church nila, sa church ang anak nila. Ngayon pumili kayo, anong gusto nyo? Sa church pumupunta yung anak nyo o nakikipagtropahan? O nagbibisyo? Hindi ba nga dapat matuwa ka kung ang anak mo ay pumupunta sa church? Para sumamba sa Diyos? Para maging tagapaglingkod ng Diyos? Pero sad to say, merong magulang, ayaw nila. Tayo ay ganito, mamamatay tayong ganito. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Bakit hindi i-break ang paniniwala? Kung ang paniniwala na yan ay mali. Tama? Kasi wala naman po tayong ibang pagbabasihan, kundi ang Biblia. Bakit hindi natin i-break? Naisalin lang naman din yan sa atin eh. Nung sinakop po tayo eh. Kung babalikan mo yung history, naisalin lang naman din yan sa atin. Amen. Nawa po bukas. Isa sa mahalagang papel ng mga nanay, bukas ang isip, bukas ang puso. Tanggap. Kapag kamali, tanggapin mo na mali. At ngayon may pagkakataon po tayo na itama. Para ano? Para tayo po ay magkaroon ng malaking bahagi sa buhay ng ating mga anak. Maging magandang halimbawa tayo sa kanila. Maimpluwensyahan po natin sila sa kung ano yung tama at mabuti. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, meron ka na ba talagang relasyon sa Diyos? Ang kaligayahan ng mga magulang, 3 John 1:4. Last verse na po natin to, 3 John. Yun sa dulo po yan. Hindi yung John na walang number. Yung John na may number o yung 1 na may number. 3 John 1:4. Sa NIV ko po siya mabasahin kasi maganda po yung version niya. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Kaligayahan ko na makita ko ang mga anak ko na lumalakad sa katotohanan. At ano ang katotohanan na yan? Na lumalakad sa katotohanan ng salita ng Diyos. John 8:32. Ye shall know the truth, and the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa ating mga tao. Yung katotohanan na salita ng Diyos. Hindi ba maligaya na po tayo kapag ang mga anak natin ay talagang nakikita natin ang kanilang mga buhay ay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Nanyayahan ko po kayong tumayo. Lahat po tayo, kahit hindi ka nanay, kahit tatay ka, ano ka pa man. Mga kapwa ko nanay, kung ikaw po ay wala pang personal na relasyon sa Diyos, ito na po yung pagkakataon mo. Para ikaw ay kumilala. When I say kumilala, hindi po yung kilala lang sa pangalan. Kung hindi manampalataya. The word kilala here is deeper than what we know. No? Na tayo po ay kumilala sa tunay na Diyos.
na tayo po ay sumamba sa tunay na Diyos. Paano ang tunay na pagsamba? Nandito sa Biblia, yung sinasabi na tunay na pagsamba sa Diyos. Na tayo po ay sumunod sa tunay na Diyos. Ano yung sinasabi mong tunay na Diyos? Tunay na pagsamba sa Diyos. John 4:24. Ang Diyos ay naghahanap ng kanyang mga tunay na mananamba. Nasasambahin siya sa Espiritu at katotohanan sapagkat ang ating Diyos ay Espiritu. Wala pa nakakita sa Diyos. Wala pa sabi sa Biblia. Dahil siya ay Espiritu. Yung Jesus na napunta sa lupa, yung po ay nagkatawang tao. Amen. Dalangin ko, mga kananayan ko, at maging hindi nanay ngayon. Kung meron pa po tayong mga kaisipan na sa tingin natin, nagugulumihanan ka pa, o may mali sa iyong mga, sabi nga nung devout, di ba? Totally committed to a cause or belief. What is your belief? Ano yung paniniwala mo? Ano yung pananampalatayang tinitindigan mo ngayon? Yan ba ay naayon sa Biblia? Amen. Isipin po natin mabuti. Kasi ito po yung maaari nating ipasa sa ating mga anak. Hallelujah. Nayayahan ko po ang mga nanay na sumunod sa panalangin. Hindi po ito compulsory. Again, wala pong pipilit sa inyo dyan. Walang kakalabit sa inyo dyan na gawin nyo ang bagay na to. Kung sino po ang may nais na pagharian siya ng Diyos simula sa araw na to, ang may nais na kumilala sa Diyos simula sa araw na to, ang may nais na sumamba at sumunod sa tunay na Diyos simula sa araw na to, siya po ang susunod sa panalangin ko. Again, it is your choice. It is your free will. It is your decision. Dahil binigyan po tayo ng kalayaan ng Diyos. Pero ito lang ang masasabi ko. Sana mag-desisyon po tayo ng tama na ayon sa Diyos. Ako po ay mananalangin sa lahat po ng nagnanais. Sumunod po kayo sa akin. Kumbaga po, repeat after me. Hallelujah. Panginoong Jesus, salamat po sa umaga na to. Salamat sa iyong salita. Salamat at ako ay narito. Panginoong Jesus, marami pa akong bagay na hindi nauunawaan. Maaaring meron akong katanungan. Pero sa oras na to, ang tanging hiling ko ay pagharian mo po ako. Ikaw po, nawa, ang masunod ko. Ikaw nawa ay masamba ko. Ikaw nawa ang maging Diyos ko. Maging tama nawa ang aking pananampalataya. Tulungan mo ako, Panginoong Jesus. Kilalanin nawa kita. Magnais ako na kilalanin ka at tanggapin ka bilang aking Diyos, Hari at tagapagligtas. Panginoong Jesus, sa oras na to, pumasok ka sa aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Pagharian mo po ako. Ikaw nawa ang masunod sa aking buhay. Simulan sa araw na to. Maraming mga bagay na hindi ko kayang gawin. Pero sa tulong mo, O Diyos, mananagumpay ako. Dahil alam ko, hindi mo ako pababayaan. At patawarin mo ako, aking Diyos, sa lahat ng aking mga kasalanan, sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking mga kamalian. Salamat sa mga pagtatama mo sa oras na to. Maghari ka sa aking buhay, sa aking puso, sa aking isip. Simula sa oras na to, ikaw na po ang aking Diyos, Hari at tagapagligtas. Amen. Huminga po kayo ng malalim, 3 beses, lahat po ng sumunod sa panalangin, at ako po ang mananalangin sa inyo sa oras na to. Lord, salamat po. Kilala mo yung bawat isa ka. Kilala mo rin yung talagang nanalangin sa iyo.
Salamat sa lahat ng mga nanalangin. Naniniwala kami, mas magpapakilala ka pa ng lubos. At doon kung meron mang hindi sumunod sa panalangin, magpakilala ka rin ng lubos sa kanila, Panginoon. Yakapin mo sila. Kaming lahat na naririto, Panginoon, upang malubos ang aming mga pananampalataya, upang matugunan ang aming mga katanungan sa aming mga sarili. O Diyos, magpakilala ka sa bawat isa. Ipakita mo yung kaniningan, ipakita mo yung kapangyarihan, higit sa lahat. Show them, Lord God, that you are the only God, the only way to salvation, the only way to heaven, the only one who can give life and truth, and your name is Jesus. Thank you, God, for this day. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. Maaari na po tayong magupo.